Habang sinasakal siya ng wire, tinanong ni Manager Kim si Minho tungkol sa kinaroroonan ni Minji. Sinabi ni Minho kay Kim ang tungkol sa mga gangster na kumuha sa katawan ni Minji, na nagsasabi na hindi niya alam kung saan sila nagpunta. Habang nagsusumamo si Hyrie kay Kim na tumigil na siya. Umiiyak siya at pagkatapos ay hinimatay. Sa wakas, sinabi ni Minho kay Kim na ang kanyang mga tauhan ay nagdaraos lamang ng mga pagpupulong kapag ang pinuno ng mga tauhan ay tumawag. Bilang tugon, tinanong ni Kim si Minho kung saan niya mahahanap ang pinuno ng kanyang mga tauhan. Si Min Chol, pinuno ng crew ng KK, ay nakikipag-ugnayan sa isang ama na hindi nakabayad sa kanyang utang. Isinaad ni Min Chol sa kanya ang ika-5 artikulo ng kasunduan sa pautang, na nagpapaalala sa ama na babayaran ng kanyang anak ang presyo dahil hindi niya ito binayaran. Sa likod ni Min Chol, pinigilan ng dalawa niyang goons ang anak ng ama. Sinusubukan ng ama na mga tuwiran kay Min Chol. Gayunpaman, binugbog ni Min Chol ang ama at hiniling na pumalit sa kanya kung hindi niya ito gusto. Umiling ang ama at nanatiling tahimik. Sa wakas, kinuha ng mga goons ang anak na babae habang pinipilit ni Min Chol ang ama na manood. Gayunpaman, may nag-doorbell. Ipinadala ni Min Chol ang isa sa kanyang mga goons para sagutin ang pinto. Gayunpaman, nagiging distressed ang goon pagkatapos ma-unlock ang front door. Nakita nila ang nanghihimasok at sinubukan silang takutin. Sa kasamaang palad, ang nanghihimasok ay tumugon sa pamamagitan ng pambubugbog sa kanya. Si Min Chol, ang ama, ang kanyang anak na babae at ang isa pang goon na nasa loob pa rin ng saradong silid ay narinig ang matinding pambubugbog. Matapos hamina ang mga tunog, sinenyasan ni Min Chol ang kanyang huling goon na kunin ang metal bat. Bumukas ang pinto, at buong lakas na umindayog ang goon. Sinubukan ng anak na babae na balaan ang tao sa kabilang panig, ngunit huli na ang lahat. Gayunpaman, hindi iyon mahalaga dahil ang nanghihimasok, si Manager Kim, ay ginagamit ang goon mula noon bilang isang kalasag. Agad na sinimula ni Kim ang pagtag sa goon gamit ang isang paniki, hinayla ang kanyang lubod mula sa loob ng suit. Gamit ang string, itinali ni Kim ang goon sa mga bukong-bukong at hinayla siya pataas gamit ang chandelier bilang anchor point. Sa wakas, nakarating si Kim sa punto, tinanong ang ngayon ay baligtad na goon tungkol sa kinaroroonan ni Minji. Gayunpaman, sa halip na tulungan ang kanyang nasasakupan, nagpasya si Min Chol na tumakas sa bintana. Galit na tumakbo si Min Chol sa kalsada, iniisip kung pulis si Kim at kung may nanligaw sa kanila. Ngunit natapilok siya sa isang manipis na kawad at bumagsak sa aspalto. Siya ay pumasok sa isang siklab ng galit, sumisigaw para sa kung sino ang nag-set up ng wire, ngunit pagkatapos ay nakakita siya ng isang bagay na nakakatakot. Sa harap at likod niya ay may mga dingding na gawa sa manipis na mga alambre. Napagtanto ni Min Chol na siya ay nasa Syra, at nahuli siya ni Kim. Si Min Chol ay tinanong at binugbog ni Manager Kim, na itinali siya sa isang upuan. Ipinahayag ni Min Chol kay Kim na ang mga gangster na kumuha kay Minji ay nakikipag-ugnayan lamang sa kanila sa telegrama at kapag sila ay kinakailangan. Ipinaliwanag ni Min Chol na hindi niya ito makakausap maliban kung imbitahan siya sa isang chat room. Sinabi rin niya na binubura nila ang bawat chat room sa sandaling matapos ang pag-uusap. Tinanong ni Kim si Min Chol kung paano niya nakontak ang mga gangster kanina. Isang maikling flashback ang nagpapakita kay Min Chol na nakikipag-ugnayan sa gangster boss tungkol sa kahilingan ni Hyrie. Matapos marinig ang tungkol kay Gang Chanju, chairman ng Juyong Construction, nasasabik ang boss, na piniling naroroon mismo. Bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan si Min Chol ay nakadikit ang kanyang mga ngipin, inaalala ang mga pangyayari mula sa flashback. Bilang tugon sa pananahimik ni Min Chol, hinawakan siya ni Kim at inilagay sa arm lock. Si Min Chol,
na nararamdaman ang sakit sa kanyang balikat, ay nakiusap kay Kim, na nagsasabing ay demanda niya si Kim para dito. Bilang tugon, tinanong ni Kim kung pinapayagan ang kanyang mga aksyon, na nabali ang braso ni Min Chol. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Kim ang pagtatanong sa legalidad ng mga aksyon ni Min Chol. Pagkatapos ay sinabi ni Min Chol kay Kim na sila ay mga menor de edad at garantisadong kapatawaran ng batas. Sa wakas, sinipan ni Kim ang mukha ni Min Chol at sinimulang i-unpack ang kanyang briefcase. Kinuha ni Kim ang isang pistol mula sa case at inilagay ang isang silencer dito. Pagkatapos ay nagmonolog siya tungkol sa mga pamagat na ibinigay sa iba't ibang grupo ng mga tao na nawalan ng isang tao, tinatapos sa pagsasabing walang titulo para sa isang magulang na nawalan ng anak. Natarante si Min Chol ngunit nanatiling tahimik, nakita ang sandata, ngunit doon na lumapit si Kim at tinutok ang baril sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Kim na gusto niya ang ekspresyon ni Min Chol tungkol sa mga protektadong menor de edad at maaari niyang tawagin ang kanyang sarili na isang walang batas na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Biglang bumaha sa isip ni Min Chol ang takot at pag-asa. Pagkatapos ay isiniwalat niya kay Kim na hindi siya menor de edad, sa pag-aakalang hindi gagawin ni Kim dahil magiging kriminal siya. Ngunit iyon ay nang nagpaputok si Kim ng isang round mula sa natahimik na pistol sa paa ni Min Chol. Gulat na pinagmamasdan ng mag-ama habang si Min Chol ay gumulong-gulong, sumisigaw sa matinding paghihirap. Ipinahayag ni Kim kay Min Chol na hindi niya papatayin ang kanyang mga goons, pamilya at mga kaibigan dahil naniniwala siyang buhay si Minji. Sinabi niya kay Min Chol na mas mabilis ang kamao niya kaysa batas. At na siya ay darating para sa mga taong naglagay ng daliri sa kanyang anak na babae. Sa wakas, sinabihan ni Kim si Min Chol na mag-reform at kinuha ang kanyang telepono. Gayunpaman, ang telepono ni Min Chol ay nakatanggap ng ilang mga mensahe mula sa boss ng gangster na may kaugnayan kay Minji. Ang huling pahayag ay nagsasabi na nakumpirma niya na siya ay patay na, at binasa ito ni Kim.